Ay meatballs naman nga ni ho ang alutuin namin ngayon din sa labas ng aming bahay kubo mga kamangyan. Kaya naman for the go. Bago nga niyo kami magsimula magluto mga kamangyan, arehong si tatay ay kinuha ho yung tulda, gawa ng galagay daw siya nung parang bubong ulit din. Gawa ng pabago-bago nga ni ho din yung panahon, mainit, maulan, gayaan. Ay baka baga ho mamaya ikalagitna na pagluluto namin ay biglang umulan. Aba, ay sayang ang mga panggatong ni paring Junyo. Aroy maganda din naman yung magluto doon sa loob ng aming bahay kubo mga kamangyan. Pero nitong nakaraan man din ay lagi kami din sa labas na galuto. Ay hindi ko rin ho alam kung bakit, baka gusto ko lang ang pahirapan si paring Junyo. Huy, wag gayon. Alam nyo, hindi pa ho tapos si tatay sa paggagawa noong parang bubong din, nag-aambo na agad. Kaya rin nga niyo gustong gusto ko na din kami magaluto sa labas mga kamangyan para humigay ang tulda din. O digay parang may handaan. O digay may mga pagayang-gayang pa kami. Akala mo talaga sobrang bonggang handaan, gayaan. Pero yung alutuin lang naman ay meatballs. Huy, tama yan. Noong nakaraan pa nga niyo kami napapaibig na magluto nga na rin meatballs mga kamangyan. Kaya feeling ko it's time to shine. Huy, it's time to shine. Ay diaret naglagay lang ako din ng harina, arihong breadcrumbs, asin, paminta, at for the go. Huy, hindi yung kasama. So ayan, mekos-mekos na yan ni Insan. Huy, naglagay na rin pala ako ng itlog din mga kamangyan, mga 86. Huy, sobrang dami. 3 itlog nga nila yung nilagay ko diyan mga kamangyan. Gawa ng alam nyo naman, talagang ang mga presyo ngayon ay talagang pamahal na lang pamahal. Habang si Lula ho ay nagamuni-muni diyan. Nagamuni-muni. Arehon si tatay ay nagsimula ng maggatong diyan. Aba, hindi ko nga niyo alam kung saan na naman ang galing ang hollow block. Wari ko doon na naman sa inapagawang bahay ni kuya. Naku kuya, pag uwi mo talaga din, wala na yung mga gamit-gamit mo doon. Kapag hindi kahoy, aring hollow block. Ay naku kuya, kung may mga pako-pako ka doon, naku, kabahan ka na. Tama yan nanay, dyan ka pa pwesto, todo pa usok yan. After ilang minuto mga kamangyan, pumunta na rin ako din sa pinaglagyan ho ni tatay ng bubong. Yun naman. Sa sobrang saya ko nga ni, bala ko dito na matulog. Hala si Uy. Sinimulan ko na nga ni rin ho yung bilog-bilogin diyan para maya ay makapagprito na. Tapos mga kamangyan, diga kunyari, natapos na yung pagpiprito. Magagawa pa ho ako ng sauce, tapos dun ho alagay yung meatball. Guys, grabe, bagong-bago to. Uy, dati rin ho pala natatandaan ko. Wow, natatandaan na naman. Ang dami talagang alaalang napasok. Wow, dati nabili-bili din talaga ako ng mga meatballs doon sa mga karinderya, gayaan. Tapos ang alam ko, 3 piraso ay 20 na yon. Tapos gruping liliit baga yung parang mga kasinlaki-laang ng 20 na barya ngayon. Kaya madalas nabibitin talaga ako kapag gayon ng ulam. Kaya ngayon ako, siguraduhin ko. Magaluto tayo na madami hanggang sa maumay. Hala, maumay. Nag-request pa nga niyo si Julie na kanina na sabi, pag daw magagawa na ring meatballs, ay laki-lakihan daw ng bilog. Aba, gusto wa rin na rin, gabola ng basketball. O mga kamangyan, dahil ako'y rinding-rinding na din kay Kim kanina pa, ay siya konting patalastas muna. Iso pag-uy, habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, hindi mawawala ang sobrang ito'y dadaloy hanggang sa iyong sinapupunan. Tapos alam nyo gaho mga kamangyan, di gaho ang ginamit din ay giniling na karne. Dati ho si tatay kapag galing ng palengke, tapos pag uwi sa bahay ay mayroong giniling na karne, yun yung binili doon sa palengke. Sobrang tuwan-tuwa na ho ako agad noon, gawa ng alam ko ng alutuin ni nanay. Eh syempre yung giniling na karne, sobrang simple lang as in. Yun bagang gagisa lang ng bawang sibuyas, tas alagay na yung giniling na karne, magalagay ng mga maliliit na gayat ng patatas at saka noong karot. Wala nang ano yun, nalagay ng mga ketchup as in gayon na, grabe sobrang sarap. Syempre nalagyan pa rin ng mga pampalasa, basta yung simpleng giniling na karning luto lang. Ay pagayon man din kahit walang exam, mag-review ka. Balik katamtamang bilog nga nila ang yung ginawa ko diyan mga kamangyan. Gawa ng arehong giniling na karne ay 2 kilo ho. Eh baka baga pag nilaki-lakihan ko ng bilog diyan, 4 na piraso lang yung magawa. Huy, napakalaki naman. Ay syempre kapag gayan lang ho yung size, ay di maraming magagawa. Mga 1 sako. Huy, sobrang dami. Para sa akin kapag magaluto ng karne, dapat medyo mahina-hina lang yung apoy. Ay pag si tatay baga yung naggatong, akala mo lagi magatapong baga din. Ay pagkalakas-lakas ng apoy. Pero dahil pogi ka naman paring yun, sige pinapatawad na kita. Habang nagaluto nga niyo kami din, ay buti na lang at hindi nagpakalakas-lakas yung ulan. Abay, tumila din naman ay. Gawa ng kapag nagaulan ho din, ay nagaputik. Gawa ng syempre, hindi naman arit tiles. Ay, for the go. Ay, sa mga moment na yan nga ni mga kamangyan, baka moment naman, akala mo kasal. Hala, hindi ako nagpaparinig para kayong tan. Hala, kumanta. So, ay, sobrang nakakagutom na nga ni gawa ng sobrang bango niyan. Parang amoy, amoy surf. Amoy surf. Bali, naluto ko din ay pa second batch na. Bali, ano kasi to? 12 batch. At sa mga hindi ho pala nakakaalam diyan mga kamangyan, kapag nagaluto ho kami, tapos ang gamit ho ay garningan ng mga kahoy. Sobrang sakit ho talaga ng usok niyan sa mata. Kaya for the tiis ang mga first sign. At dahil nga ni ho, ilang minuto na lang ang matatapos na rin yung pagpiprito, ang sunod na ho doon ay yung sauce. Wow, sauce. Kala mo talaga. Ako magkasimula na nga niya ako din yung magayat-gayat noong mga agamitin doon. Tapos mga kamangyan sa panahon ngayon, diga yung meatballs, parang ano na siya, normal na lutuin. Parang yung mga kasamahan na ng mga adobo, tinola, gayaan. Pero kami
kami ho noon, ako sobrang dalang talaga namin makatikim ng gayan as in. Pagkatapos ko nga yung gayatin yung bawang at sibuyas, ay sinunod ko rin ho aring bell pepper, tapos yung buto na rin. Pinapun-tapon ko lang ang dinis sa paligid para magsibol-sibol. Para pag sumibol, hindi na mabili sa palengke. Yung abuto doon sa buto-buto na yun mga kamangyan, bata pala ang talaga ako ay nakikita ko na yun, gawa ng si tatay ho. O kaya naman si nanay, basta may magaluto doon sa bahay. Kunyari may mga lahok na kamatis o kaya mga prutas, gulay, tas may mga buto-buto yun. Ang agaw, inatapon lang doon sa paligid namin. Ay, yung paligid namin noon ay mga lupa-lupa pa. Tapos so after ilang linggo o kaya buwan, may namumungad na diyan sa paligid. Tapos magataka ako kung sino yung nagtanim doon. Kung syempre hindi ko naman nakikita kung may nagtanim. Tapos ang nasabi ni nanay, ayun na yung hinagis-hagis diyan nung nakaraan. Tapos kapag yun ay yung nagabunga-bunga na o kaya naman ay nasuloy bagang tawag doon. Alipat na yun ng paso o kaya naman ay ng lupa para mas maganda yung pwesto niya at mas bumunga ng ayos. So hanggang pagtanda ko, dala-dala ko na yun siguro hanggang magkaanak ako. Hala si Ui, ibalik na ho tayo din sa aking naluto pagkadal-dal-dal ay. So nag-isa lang ako din ng bawang sibuyas. Saka ko nilagay yung bell pepper, tapos naglagay din ako ng konting tubig. Tapos syempre ho yung karot. Pagkatapos ho noong asukal, saka ko nilagay aring ketchup. Ay for the go. Ari naman nung si Tatay Dine, patay tayo. Wari ko inalamig na Ardini. Maya-maya ho ay dinilagay ko na rin aring pineapple chunks. So pineapple chunks. Naglagay na rin ako diyan ng pampalasang asin at saka ho aring 346 pieces na paminta. Binilang ko talaga yung pinagpuyatan ko. Huy, hindi. Ay di nalo-halo ko lang ang huyaan ng kaunti. Saka ho ako naglagay na rin suka. Tapos pagkataso noon, naglagay ho ako ng cornstarch na may tubig para naman aray lumapot-lapot. Mas masarap po kasi yung may konting lapot kaysa doon sa sobrang labnaw. O diga, akala mo chef. At once na okay na yun, pwede na nating ilagay yung meatballs. Ay for the go. Ay sa kulay pa nga nila ako na rin mga kamangyan, ay lalo ho talaga kaming nagutom din. Ay pag ating nanyo ari lalo na sa personal, akala niyo spaghetti. Balagay na lang ako ng ilang minuto hanggang sa kumapit yung sauce doon sa pinakang karne. Ay pagpunta ko nga ni din sa loob ng aming bahay kubo, hindi ni ho si Lula at saka si Nanay, ay magaluto daw ho sila ng chapsoy. Gawa ng namiss daw nila ang gulay. Wow naman. Akala mo laging lechon ng ulam. Sakto din naman ho yung dating ko, gawa ng kasisimula laang ho nila. So nag-isa lang ho sila diyan ng bawang at saka sibuyas. Tapos sabi ho, hugasan ko raw muna yung karne at hindi pa raw nahuhugasan. O diga, pagkarating utos agad. Tama. After ko mahugasan, ay di ayan at nilagay na ho ni Lula diyan. Tsaka ho hinalo-halo ni Nanay. Tama yan, magtulungan kayo. Abay, kakit naman tingnan. Nakala may nagaluto-lutoan laang. Nilagay na rin pala ni Nanay diyan, arihong atay na nagapasarap din talaga sa chapsoy. Wow naman. Dahil nga ni ho chapsoy yun mga kamangyan, syempre yun ay sari-saring mga gulay. Kasi sobrang dami nga ni yung gulay na nalagay din eh. Kulang na namin pati ang palaya ilagay na rin din eh. Sakto nga ni rin ho aring chapsoy at alam nyo naman ang mga kasamahan namin din eh talaga naman. Ay di arin at nilagay na nga ni ho ni Nanay, aring nga ning carrots at saka ho bagyo beans din eh. Naglagay na rin ho siya ng kaunting patis, tapos sinalo-halo lang ng kaunti, saka naglagay ng paminta. Ay for the go. At bilang supportive na asawa, ipagagayat kita ng sayote. Huy, si Feeling. Nilagay ni Nanay doon sa kanyang inaluto. Tapos din ho sa isang tabi mga kamangyan, ay inutusan naman ni Nanay si Julina na mag-intindi na rin cauliflower. Tama yan Julina, para may maiambag ka naman sa bansang Pilipinas. Huy! At nung matapos na nga yung gayatin ni Julina yun mga kamangyan, ay dinilagay na rin ho ni Lula Dine. Tapos sinunod ho aring baby corn. Ay, sana all baby. Pagkalagay ho ng baby corn mga kamangyan, ay naglagay lang ho ng kaunting tubig. Tapos din ho sa isang tabi ari si Tatay. Nagagayat naman ho na ring repolyo. O yan ho talaga yung isa sa pinakagusto ni Tatay na lahok sa chapsoy. Bali nilagay na nga ni ho ni Nanay Dine at lumapit na nga ni si Tatay at siya na raw ang gatuloy ng paghahalo. Gawa nga ng baka matapon pa. O diga, walang tiwala sa asawa. Naglagay rin ho pala si Tatay Dine ng cornstarch na may tubig para medyo malapot-lapot naman. Tapos sinintay na lang ho na lumambot yung mga gulay. Ay for the go. Ay muntik pa man din ho na makalimutan na maglagay nga ni ng itlog ng pugo doon mga kamangyan. Kaya ayan at dali-dali ho akong naglaga diyan. Alay, madali lang naman ho ang pakuluan. Gawa ng kaliliit lang man din. Nung nalutot na balatan na nga ni ho mga kamangyan, ay di ayan at nilagay na ho ni Lula Dini. Tapos ayan, mekos-mekos na yan ni Lula. At after ilang minuto ho mga kamangyan, ayan ang ating chapsoy. Ay for the go. Lumabas na rin ho pala ako mga kamangyan para nga ni ipakuha kay Tatay yung meatball. Sabay, baka makalimutan pa natin yun. Ay medyo kinabahan pa nga ni ho ako at kala kinakain na ng aso. Aray ay. Ay naalala ko, hindi ko pa nga ni pala napapakita sa inyo aring meatballs. Aba, tingnan nyo naman mga kamangyan. Grabe, ilabas nyo na yung bahaw. Huy, si Ui. At dahil nga ni ho, okay naman na aring mga kamangyan. Abay, ano pa hong inahintay nyo diyan? Abay, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan nyo na din niya. Hindi ari at nagsimula na rin ho kami kumain din ni mga kamangyan dahil nga ni ho kanina pa kami nagutom. At ang ginawa ho pala namin din, diga ho, yung meatballs, nilahok namin dun sa pinakang sauce. Pero naghiwalay din ho kami nung as in prito laang. Para kung may gusto ho na isawsaw laang doon sa ketchup o kaya naman isusuka toyo, ay di meron. At grabe ho mga kamangyan, nung una nga ni ho, akala ko ay hindi man ari magugustuhan nila Nanay at Tatay.
na lula at gawa ng siyempre kapag garning recipe. Wow, recipe. Siyempre, ang madalas na may gusto na rin yung mga bata-bata, mga katulad ko. Huy. So, ayun na, nakakatuwa dahil nga nagustuhan nila at nakatikim din sila ng bagong recipe. Tapos nga lalong nagpasarap din gawa ng perfect match. Perfect match. Yun yung meatballs at saka yung chapsoy. Kahit nga niyo ako mga kamangyan na parami rin ho talaga yung kain ko diyan. Abay, kitang-kita nyo naman. Kaya sa mga gusto ho dyan ng meatballs, click the yellow basket. Huy, hindi kagabenta. Oh, alam nyo na, 50-50 lang. Hala. So, ayan mga kamangyan, yung mga naka-plastic, ayan, ready na yan para sa mga apagbigyan namin. Next naman. Isopagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, di mawawala ang isopagus. So, ayun na mga kamangyan, isopagus. So, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share haring video. O, kasi hanggang dito na lang ang ating video. Takay kapatulog pa kayo mag-spoken poetry. Huy, bye-bye, love you.